everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. What's up? What's up, guys? Pasensya na po, wala po tayong live stream kahapon, no? Wait lang. Kasi I had to attend to an emergency and actually kailangan kong bumalik. Bumalik lang ako sa office ko dahil kailangan ko mag-live stream. So, yun. But I have to go back to wherever I was. Kasi it's a very sensitive time. So, we'll make this quick. as quick as we can possibly allow. Alam ko kasi kapag nag-live stream tayo, lagi tayong Teka, hindi ko maayos yung ilaw ko. Anyway, yan na lang. Ayan, kapag kasi tawag dito, kapag kahit sabihin ko na mabilis lang tayo, mabilis lang, usually tumatagal pa rin. Umaabot pa rin tayo ng 3 oras. But anyway, so yun. So, kamusta po tayong lahat mga kotsero? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page at pakisubscribe na po yung ating bagong channel, Coach Jared Reacts. At hindi pa po nakakapag-upload doon. Ano ba yan? Sobrang busy kasi. Isa pa lang na-upload ko doon, si Carlos Yulo pa lang. Kailangan madagdagan na. Ito mga once a week lang muna tayo mag-upload doon. Tapos eventually, habang tumatagal, dagdagan natin. Habang tumatagal. Anyway, malapit na tayo mag 300,000 guys. Patulong naman dyan. Patulong naman kung mamarapatin nyo. Ang pinakamagandang tulong nyo pong mabibigay sa akin mga kotsero ay i-share yung ating mga videos at yung ating mga channel at yung ating channel po sa yung social media accounts. Spread the word. Make the DDS gigil. Gigilin natin ang mga DDS guys. Anyway. Ewan ko ba? Bakit sila ganyan? Bakit ba ganyan? Alam niyo mga kotsero, I never thought si Sarah would resort to this kind of political maneuvering. Yung mga parang siya sa tatay niya. At actually, alam niyo, mamaya na, I'm getting ahead of myself. Ang dami ko kasi gusto ikwento But anyway, mamaya na tayo mag-shoutout bago matapos yung ating live stream. Maga naman tayo today. It's quarter to 5 or 6. Quarter to 6. So, we have a wee bit of time. But anyway, umpisahan natin dito kay Tobats. Si Tobats, mga kotsero. Kaya niyo ba si Tobats? Si Bato de la Rosa. Ngayon lang ako nakakita mga kotsero ng isang tao na tinatawag na Bato pero hiyakin. Hiyakin mo kasi mga kotsero ng isang araw, actually hindi ko masyadong pinansin to nung unang pumutok. Kasi inisip ko, okay, nag-iiyak na naman si Bato, etc. Parang ang hirap bigyan ng credence. Ang hirap bigyan ng kredibilidad yung mga sinasabi ni Bato de la Rosa. Sabi natin, Tobats. Imagine mga kotsero, yung architect ng War of Drugs, pangalan niya Tobats. Sarili pala niya nilalabanan niya. Tobats. Anyway. Ayun. So mga kotsero, eto nga, isang araw, nag-iiyak siya. Isa to sa mga So, inisip ko parang, okay, parang naman to, napaka-fantastic. Napaka-fantastic, fantastic baby na naman yung kwento. Ang sabi niya, eto, Trillanes and Romualdez in bid to get PNP officers to tag him and Duterte in ICC probe. Ayan ang sinabi niya. Mahaba tong actually, may video tayo nakakalap nito. Pero sabi niya,
Sabi ni Bato, ni Tobats, former Senator Antonio Trillanes IV and National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon have talked to retired and active police officials supposedly being investigated by the ICC. Senator Bato de la Rosa has said. Sabi niya, ito raw ay isang A1 information. Isabihin, legit na legit. Legit pa sa pinaka-legit. A1 na, 1A na, 1 pa. A na, 1 pa. Ganun ka-legit. That Trillanes and De Leon, in the presence of Speaker Martin Romualdez and ako Bicol Representative Saldico, asked the former police officials to execute affidavits to implicate him and former President Rodrigo Duterte. Ayan. So, ayoko masyado magkwento, no? Hayaan natin si Tobats ang magkwento. Oo, si Tobats. Ayan si Tobats, oh. What's up, Tobats? How are you? Over there, Tobats. Oo, medyo blurred ang video kasi low-res eh. Low-res yung video eh. Wala tayong magagawa. It is what it is. Alam nyo, itong mga news agencies na to, medyo nagiging wais na sila sa pagre-re-upload ng mga balita nila. Alam nyo ginagawa nila? Nilo-low resolution nila. Para ka naman pag ginamit ng mga political vloggers, malabo. Loko-loko tong mga itong mga news outlet na to. Anyway. Okay. Nang-uutak eh. Anyway, pakinggan natin sinabi ng A1 source ni Tobats, Senator Bato de la Rosa. Very reliable ito. A1, di ba ba yun? Na yung mga official na yan ay kinausap. Nagdala sa kanila si General Dick De Leon ng Director General ng NECA. Kasama si Trillanes at andoon sa kanila ng pag-uusap, andoon si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Chairman ng Lower House na si Bicol Parpilis na si Congressman Saldico in those different instances. Hindi sila sabay-sabay kinausap sa isa. In those different instances, nandun sila. To convince them, Convince them to execute an affidavit implicating President Duterte and me to the ICC. Sir, sino-sino itong mga kinausap? Could you not highly name them, sir? Sino-sino mga kinausap? Nasa warrant, wala sa warrant na. Nasa listahan. Blue list pa yun, blue list. ICC na inimbestigahan. Suspect daw, suspect. Blue notice, blue notice. Sorry, for soundbite lang, sir. What exactly did Speaker Romualdez do? Ano yung ginawa ni Speaker Romualdez? Nandun na siya, nag-uusap sila. Okay. Nandun sila. It's very private Okay. meeting. Nandun sila. So, sabi ni siya, So nandoon, hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez. I don't want anything to do with Martin Romualdez. Pero, ang weird eh, parang nandun siya, patapos, meron na bang, in the first place, yung bang let's say, assuming na totoo, nung nag-meeting si Zaldico, si NICA Director at saka si Martin Romualdez kasama nitong mga retired and active generals para kumbinsihin sila na magsulat ng affidavit laban kay Digunggong at kay Tobats. Number one, is it an illegal act? Is it an illegal act? I don't know. Maybe for him, oo. For Bato, it's an illegal act. Pero para sa atin, na medyo
normal mag-isip, na hindi DDS mag-isip, wala namang illegal act doon. Eh, kung wala namang masama doon eh. In fact, mga kotsero, kung totoo na merong liability si Bato at saka si Bongo, si Bato at si Digonggong sa ICC dahil sa war on drugs, I would even go further and say na it is a legal act. Kasi tumutulong ka sa sa justice system, sa paggulong ng justice system, di ba? So, wala namang implicitly wrong sa pakikipag-usap. Oo. Baka para sa kanila nakaka-offend. Kasi sila yung nilalaglag. But generally, wala namang mali, wala namang masama. Hindi ko sasabing walang mali. Kasi para sa kanila, mali yung ginawa nila. Mali yung ginawa nila Martin. Pero from the perspective of our laws and everything, wala namang mali yata doon, walang masama. Kumbaga. So, lalong-lalo na yung umupo lang. Di ba? Lalong-lalo na yung umupo ka lang. Imagine mga kutsero, nagkukwentuhan yung mga barkada ko. Tapos umupo ako sa kwentuhan nila. Wala akong sinasabi, wala lang, nakaupo lang ako doon. Tapos all of a sudden, sabihin natin yung isang barkada ko nagtatatakbol, lumapit, sabi niya, uy, meron akong binaril. Okay. O di may binaril ka, ba't ako makakasuhan kasama mo? Ganun eh. Parang ganun eh, no? Umupo ka lang, meron ka na agad ginawang mali. Grabe naman. Walang ganun. Oo, lalo na wala namang conspiracy to commit a crime. Wala namang agreement among the perpetrators to commit a crime. O paano mo how can you prove there's a conspiracy? Lalo na wala namang crime na ginagawa. So drama na ito ni Tobats. Nag-convince talaga sa kanila, nag-usap sa kanila, ay itong si General Vic De Leon at si Trillanes. Nandun na sila sa grupo yung dalawa na sinasabi. Pero yung tatlo na yun, hiwa-hiwalay kinausap. Pero separate situation, separate instance. Hindi sila sabay-sabay. So, sir, yung galaw na yun ni De Leon at saka sino may isa? Utos ito ni Speaker. Dahil sa utos ni Speaker. Kaya nagkaroon ng initiative si De Leon at saka si Trillanes. Sino mag-utos sa kanila? Sino kasama nila doon? Again, I asked the question, is it illegal? Illegal ba? Di ba? Ang weird eh. Hindi ko mag-gets yung iniiyak ni Tobats. Illegal ba yung ginawa nila? If you can say it is illegal, then prove it. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Those who allege has the burden of proof. So, illegal ba yun? I don't know. Is it against the policy of PBBM? Wala pa naman. Kasi the arrangement is, ang sinabi ni PBBM, hindi tayo maikipag-cooperate sa ICC. Ang gobyerno hindi makikipag-cooperate sa ICC. At least, from the executive side. The executive. Take note, ha? Executive. Uulitin ko. As far as the executive department is concerned, may statement bang ganyan ng House? May statement bang ganyan ng House? Wala. In fact, sinabi pa nga ni Robert Barbers, ni Congressman Barbers itong nakaraan, ang sabi niya, yung resulta ng hearing namin, yung resolution ng hearing namin sa war on drugs, pwede namin ipasa sa ICC. Nakakaaning na ba, Senator? Nakakaaning na ba? Diba? Yun ang naman ang sinabi eh. Baka nakakalimutan nyo, meron tayong separation of powers.
sinabi ni PBBM, the government, as far as the executive is concerned, will not participate in the investigation conducted by the ICC. The executive. So, ibig sabihin nun, DOJ, DFA, ano ba? Office of the Solicitor General, etc., etc. Yun. Pasok yun. Sa sinabi ni PBBM. But, alam nyo, again, separation of powers, ang executive can act independent of the executive department. So pag sinabi ng let's say sabihin ni Martin Romualdez as House Speaker. Sabihin niya, di tayo mag-imbestiga at tayo maipagtulungan kay ICC. Walang masama doon. Alam niyo kung bakit? Sinabi kasi ng Supreme Court sa isang decision na the Philippines should cooperate at least for the duration dun sa panahon kung saan under ang Pilipinas sa Rome Statute, which is 2011 to 2019 if I'm not mistaken. Yun yung time frame na iniimbestigahan ng ICC. So, diba? So, even if totoo, sabihin natin totoo na nag-usap, na kinausap yung mga pulis, na ilaglag si Bato at si Digonggong, etc., etc. Is it illegal? No, it's not. It's not. So, ang hindi ko mag-gets kung bakit pinagmumukha ni Bato de la Rosa na illegal yun. It's not an illegal act. Pulis siya, alam niya yun. Sila lang. Pulis siya, alam niya yun. Diba? So, Senator Bato, nasa yung ngayon ng burden to prove that it is an illegal act. Wala kayong choice. Wala kayong choice. So, good luck. Sila nga pa. At saka yung pinakausap nila ng police officer. Sino kung wala ba, coincidence lang ba na every time kinakausap yung mga tao na yun, nandun silang apat. Silang apat ang harap. Pero sila na-convince daw na gumawa ng affidavit? Na-convince sila? Yes. Hindi sila pumayag. Hindi Hindi sila pumayag. No, they stood their ground. Ayaw nila. Dahil na, alam naman talaga nila na hindi dapat kasi mali. At talagang dapat hindi implicate. Did you talk to them? Did you talk to them? To tatlong ko, sir? Did you talk to them, sir? I will reveal this information later. Sir, sabi nyo kasama. Nakakausap mo na sila. Hindi ganun. I'll reveal this information later. Nag-speaks lang. Pero dun sa information nyo, may inalok ba din sa tatlo? Pakalit. Ang palit ng pag-testify o pag-isip? Wala naman. Wala naman sinabi. Basta, kinubin sila. Sir, ano ito? Effort ito para talagang Ituloy. Inis ang Duterte at kanyang mga alay from the president. Ano ba ang reason? Walang ginagawa. Talaga? Ang babaw naman ng endgame. Ang babaw naman ng endgame, no? Erase the Duterte and their allies from the face of the earth. Babaw ng endgame, Jen. Parang ang babaw ng endgame nun, ha? Parang, okay, yun lang. Walang iba. Wala. Ako, di ako kumbinsido, but you know. Kasi kung ako tatanungin, kung yun lang ang objective, there are so many much more effective ways para burahin sa political scene ang mga Duterte. Yeah. Hindi na kailangan gumastos pa para sa ICC. Bakit pa? Kayo mismo ang gumagawa nun para sa sarili nyo. You're doing it perfectly on your own. Kayo mismo okay na kayo tumatrabaho sa sarili nyo. Yung si
Speaker, do you think may basbas ito from the President? Do you think may basbas ito kung kumilos si Speaker? Mahirap mag-speculate dahil iba yung sinasabi ng Presidente, pero iba yung ginagawa ng kanyang mga tao na kapalibot sa kanya. Diba? Contradicting. Very contradicting. I don't know. If we talk about saan ka? Okay. Sir, how are you reacting to this na sinasabi mo nga mukhang iba yung ginagawa, sinasabi ka Pangulo, mas nag-iingat ka ba? Anong ginagawa mo ngayon, sir? Pinapasa Diyos ko na lang lahat. What will happen to me? Bahala na si Lord. Sir, Are you concerned po? Are you concerned personally? Personally, I'm not concerned because I know na wala talaga jurisdiction ng ICC sa atin dito. Yung Ang weird! kanilang prosecutor humingi ng Ang weird ng depensa, di ba to, no? Sabi niya, I'm confident, no? I'm confident because wala naman jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ha? So, confident ka na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi dahil wala ang kasalanan sa mga namatay sa war on drugs? Ang weird, no? Ang weird doon, Senator Bato, ha? Sa totoo lang. So, ang weird nung pagkakasagot mo na yun, no? Confident ka dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Hindi dahil sa wala kang kasalanan sa mga taong namatay nung panahon ng war on drugs. Parang ano lang yan, mga Ojero, eh. Parang yung magnanakaw na nagyayabang na hindi nyo ako mahuhuli, ganon. Grabe naman, Senator Bato. Sana, Senator Bato, ang sinabi mo, confident ako, kasi wala naman akong kasalanan, wala akong ginagawang masama. O yun, at least pwede pa. Mailulusot pa yun. Pero yung sabihin na, wala naman silang jurisdiction sa akin, eh. What? Okay. So, wala pala kayo pinagkaiba ni Marlo, ka. Di ba? Libel siya ng libel kasi alam niyang hindi siya mapaparusahan. Kasi walang jurisdiction ng Pilipinas sa Amerika. My goodness. Wala kang pinagkaiba doon. Anyway, tuloy. humingi ng authorization. Ayun, yun yung sinabi niya. Nakakatawa din si Senator Bato. You're so funny, Senator. You're so funny. Anyway, sinagot siya dyan eh. Sinagot siya dyan ng mga kongresista. Oh. Ito yung sagot ni Robert Barbers. Oh. De La Rosa's claim just marites. Ay, chismoso ka dun. Chismoso ka lang dun, sir. Oo. Medyo chismoso ka dun, sir. Oo. Yun lang ang problema mo dyan. Sabi niya, unang-una tungkol kay General Karamat, mukhang marites na merong ganong pag-uusap o merong ganong ganap na meeting. At sinabi din ni si Congressman Barbers na itinanggi ni Ko yung nangyari nga na yun. Oo. Panood natin i-interview tungkol dyan. Ang marites ni Congressman Ace Barbers ang aligasyon ni Senator Ronald De La Rosa tungkol sa manay planong idiin ng senador at si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war investigation ng International Criminal Court. Hindi rin daw totoong may kinalaman dyan si Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa August 15, mag-uumpisa ang unang pagdinig ng Quad Committee sa Kamara na mag-iimbestiga sa koneksyon ng iligal na droga, pogo at pagbibigay ng reward money sa mga pulis noong kasagsagan ng drug war.
Ang Quad Okay. Committee ay binubuo ng House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights. Ayon kay Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers, mayroon ng retirado at aktibong uniformed personnel ang nagpahayag ng kagustuhang tumestigo tungkol sa mga extrajudicial killings noong Duterte administration. Hindi naman pala kailangan ko mausap sa Kalakaramat, Albayalde, etc. etc. May mga nagbo-volunteer pala. Welcome po yan at yan po ay tatanggapin natin. Ngunit, wala po sanang kapalit na hihingin. Dahil hindi po natin ito tolerate yung may mga kapalit, no? Ito po ay gawin natin para sa bayan. Hindi po ito para sa kung kanino man. Ayon kay Barbers, maaaring sa mismong pagdinig o pwede rin sa executive session magbigay ng testimonya. Tinawag naman ni Barbers na marites ang aligasyon ni Senator Ronald De La Rosa. Marites ka daw, oh. Tunay pakikipag-usap sa mga drug war suspect para idiin sa International Criminal Court o ICC sina De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga itinuturong nakikipag-usap sina Congressman Elizalde Co, National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Congressman Co, ilang buwan nang nakaraan nang magpunta siya sa townhouse ni Romualdez. Naabutan niya roon si dating CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. na isa sa mga drug suspect ng ICC. Narinig daw ni Co na sinabi ni Karamat na handa siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa extrajudicial killings sa kondisyong itatalaga siyang PNP chief. Pero tinanggihan daw yan ni Romualdez. Nakakatawa yung di ba sabi ni Bato kanina, hindi naman daw nag-spill yung mga nilapitan, quote-unquote. Although wala naman daw ganun nangyari. Ang kwento naman ni Saldigo, baliktad. Oo. Hindi pala sila Saldigo at si Martin Romualdez ang lumapit. Sila daw ang nilapitan. Oo. At sinabi pa nga rin ng General Karamat na willing daw siyang magsalita tungkol sa EJK kung gagawin siyang PNP chief. Kapalitan niya si Marbil. Grabe siya, oh! Grabe siya! Well, that could have been a trap. Pwede kasi trap yun eh. Oo, pwedeng trap yan. Sabihin, paano pag pumayag? Tapos ikakalat ni Karamat, di ba? So, it could have been a trap. But, kung hindi naman siya trap, medyo tatanga-tanga si General Karamat dito. Para medyo anga-anga tayo dyan, no, sir? Kalmahan mo lang kasi. Kung magiging chief PNP ka, mangyayari yun. Pero tinanggihan daw yan ni Romualdez. Nanindigan daw ang House Speaker na nakabase sa tiwala at kumpiyansa ng Pangulo ang mga itinatalagang tao sa pamahalaan at hindi rin daw mag-e-endorso si Romualdez ng may kapalit. Dagdag pa ni Co, walang kahit anong nabanggit noon tungkol sa pagtestigo laban kanino man sa ICC. Sabi pa ni Co, hindi pa niya kailanman nakita sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo at dating PNP Chief Intelligence Officer Eleazar Mata na pawang mga suspect din sa drug war. Ayon naman kay NICA Director General Ricardo De Leon, hindi totoo ang paratang ni Senator De La Rosa na kasama siya at si Romualdez sa mga namilit sa ilang opisyal ng pulisya para tumestigo sa ICC laban sa kanila ni dating Pangulong Duterte. Ang totoo raw, sinamahan noon ni De Leon si Karamat nang makipagkita kay Romualdez. Interesado raw kasi si Karamat na maging PNP chief. Gaya ni Congressman Co, narinig din daw ni De Leon ang alok ni Karamat kay Romualdez na isisiwalat ang mga tungkol sa EJK at drug war, pati ang listahan ng mga pangalang target patayin. Oh my God! Quota at ang proseso ng bayaran kung ibibigay kay Karamat ang inaasam nitong posisyon. Shucks! Pero nilinaw umano ni Romualdez na nasa kapangyarihan at Shucks! Alam niyo mga kutsero, naalala ko to. At kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung live stream ko na in-interview ko si former Senator Trillanes. Panoorin nyo yun. Nung in-interview natin si former Senator Trillanes, ano yan eh, si Leonardo Karamat. O, yun ang pangalan niya. Nung in-interview natin si former Senator Trillanes, meron siyang pasabog doon. First time daw niya binanggit sa lahat ng nag-interview sa kanya, first time niyang binanggit sa live stream natin, si Leonardo Karamat. Si Leonardo Karamat.
Ngayon, bakit importante si Leonardo Karamat pagdating sa war on drugs? Ang kwento sa atin ni former Senator Trillanes, si Leonardo Karamat ay yung namimigay ng bayad sa mga napapatay nung war on drugs. Yun yung sinabi sa atin ni former Senator Antonio Trillanes. Oo. Naalala ko to, nabanggit niya to eh. Hindi makita yung video na yun. Wait, ako maghahanap para sa inyo. Imposible hindi nyo makita yun. Imposible kasi... Wait, live stream. Hindi ko pin-private yun eh. Ay, Diyos ko. Saan ba yun? So na... Wait lang. Aha. Eto. Isa-send ko dito yung link nung kay Trillanes. Kasi, mga kotsero, pinasabog nyo to dito sa channel. Ayan. Ayan, nasa sa chatroom yung link. Oo. Correct, Alex Gonzalez, siya yung sa Napolcom. Diyan niya unang-unang sinabi yan. Kaya doon niya sinabi, yung kwento sa atin kwento lang naman sa atin ni former Senator Trillanes yan. Doon sa live stream, nagulat nga ako, sinabi niya hindi ko ina-expect na yung nagpapasahod, quote-unquote, ng 10,000 pesos kada ulo sa mga napapatay nung sa war on drugs ay si Napolcom Commissioner Leonardo Karamat. Tapos, ngayon lang nag-click sa akin nung At sorry, mamaya ka na. Kasi nung nabanggit dito sa sulat ng NICA na magbibigay si Karamat ng pangalan ng mga tinarget for killing, quota at bayaran para sa war on drugs. Oo nga pala, doon nga pala niya sinabi yun. Dito pala sa live stream natin unang sinabi. Diyos ko, gawin ko kayang short, no? Ina, kung nakikinig ka, gawin nating shorts yung sinabi niya. Gawin nating reels yung sinabi ni Trillanes. Oo. Doon ko naalala, sabi ko, parang pamilyar sa akin yung Karamat. Ayun. Kaya pala, alam niyo mga kotsero, kung totoo yung kwento ni Trillanes, at ito ay magmamatch. Eh mga kotsero, ano yun? Malaking yun? Big deal yan, guys. Ang mangyayari, si Karamat will be the primary quote-unquote, tawag dito. Kasi first-hand witness siya eh. First-hand information na meron siya eh. Sa kanya dumadaan yung listahan ng papatayin, yung quota tsaka yung bayad. So big deal siya. Alam nyo, pag ito si Karamat namatay bigla, alam nyo na. Kapag si Karamat biglang namatay, alam nyo na guys. Grabe. Kapag nag-match yun hintayin natin ha. Hintayin natin. Pero pag nag-match yun, pag si Karamat biglang namatay, alam na this. Alam na this. Diyos ko. Ay no, hintayin natin.
lingguhang kota at ang proseso ng bayaran kung ibibigay kay Karamat ang inaasam nitong posisyon. Pero nilinaw umano ni Romualdez na nasa kapangyarihan at pagtitiwala ng Pangulo kung sino ang itatalaga at wala raw impluwensya sa ganitong desisyon ang House Speaker. Tinanggihan daw ni Romualdez ang alok ni Karamat. Bukod dyan, itinanggi rin ni De Leon na kinausap niya sina Albayalde at Mata para tumistigo sa ICC. Sa kabila niyan, hindi kinumpirma ni Barbers kung tetestigo ba si Karamat sa pagdinig, bagamat kabilang siya sa balak imbitahin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Grabe, no? Grabe. Pasabog. Pasabog, wagas. Oo, naalala ko bigla eh. Anyway. So, pag alam niyo na mga kotsero, pag si Karamat biglang namatay, pag bigla siyang inassassinate, alam niyo na. Alala ko talaga yun eh, nung una, medyo hindi pa ako naniniwala sa sinabi ni former Senator Trillanes. Kasi parang ang fantastic, di ba? Although pasabog, scoop yun, scoop. Pero, personally, parang, ganun ba talaga? May ganun ba talagang sistema nung panahon ni Digong? It seems, mga kotsero, may ganun talagang sistema. It seems. Wala tayong ibang wala tayong ibang choice, wala tayong ibang posibleng deduction kundi ganun eh. Lalo na may mga ganitong klaseng statement. Sana yun? During our conversation, Karamat offered to disclose everything he knew about the EJ case and the drug war, including the list of names targeted for killing, weekly quotas, and the payment process involved in exchange for the top PNP post. Grabe, wagas. Uy, 4,147 tayo ngayon. Salamat guys, salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-like ha.